Naupa ka, di ba? Pero takot kang umutang para pambili mo ng sarili mong bahay at lupa. Kapatid, tapusin mo tong video na to at tatanggalin ko yung takot mo na yan. Gandang araw po, ako po si RP ng Gym Tipo. So, isa sa common na sitwasyon natin, lalo na pagka nag-uumpisa pa lang tayo magkapamilya or binata't dalaga, ay kailangan natin ng sarili nating bahay, di ba? Na matitirhan. Okay? Pero, dahil doon sa capacity natin, ang kinababaksakan natin ay uupa tayo. Uupa lang tayo. Kasi natatakot tayo na bumili na sarili natin bahay at lupa, di ba? Okay, good yan, valid yan. Pero tandaan mo to kapatid, kung tatapusin mo tong video na to, papakita ko sa iyo step by step kung paano alisin yung takot na yan. Okay, umuupa ka ngayon, di ba? So, sa probinsya ka kunyari nakatira, ang upa mo is between 5,000 to 8,000 pesos doon sa bahay na yon. So, yan, depende yan. So, pwede, kung saan ka nakatira, sa lugar, probinsya, pwede isang kwarto yan, pwede dalawang kwarto yan, between yung 5 to 8,000 pesos isang buwan. Okay? Pero alam mo ba, na yung 8,000 pesos, 5,000 pesos na yan, kahit ilang taon ka pang umupa dyan, hindi magiging sa'yo yung property na yan. Ito, kasi bakit ba na tayo natatakot? Di ba? Kasi hindi natin alam yung mga bagay-bagay na yan. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo. So, ako kasi, na-experience ko ng makautang sa BDO. So, papakita ko sa inyo. Damputin mo yung cellphone mo, punta ka sa Google, hanapin mo yung BDO Home Calculator. Sa BDO Home Calculator, makikita mo dyan, pwede mo ilagay kung anong klase ng property yung utangin mo. So, piliin mo house and lot. Okay. So, pag pili mo ng house and lot, lagay mo 1.5 million yung utangin mo. Okay? Lalabas ngayon dyan, yung 1.5 million, kailangan mo ng 20% na equity. Yung equity na yan, yan yung parang ilalabas mo na pera, parang down payment, para kung in case maaprubahan ka ng bangko ng loan, ang ibibigay sa iyo ngayon is 1.2 million. 1.5 million yung kailangan mong pera pampagawa ng bahay at lupa, kasama na yung pambili ng bahay, pambili ng lupa, pati ng pagpapagawa ng bahay. So, sa 1.5 million, 1.2 ka lang niya pa uutangin. Pero, tingnan mo yan. I-compute mo, ipindutin mo yung compute, makikita mo dyan na ang babayaran mo in 15 years, kung 15 years, ay nasa around 10,000 pesos. Okay? Pero what if sa 20,000, sa 20 years mo babayaran, lalabas 8,500 lang. Di ba? Nakita mo yon? So, doon sa pag-upa ng 8,000 pesos, hindi ka natatakot. Pero yung magbabayad ka ng 8,000 pesos buwan-buwan sa utang mo sa bangko, natatakot ka. Di ba? Ngayon, eto yung ngayon yun. Ang tatanungin mo, okay, pagka sa bangko ako humiram at hindi ako nakabayad ng utang, iilitin yung bahay mo, di ba? Natural, iilitin yan. Pero ito ngayon yung kapatid. Ito yan. Pag ikaw ba umuupa at hindi nakabayad, di ba papaalisin ka rin naman nung landlord mo? Same thing yan dito sa umutang ka. Pero wait, there's more. Ito yun. Ang pinagkaiba kasi, kunyari lang, 20 years to pay ang kinuha mo, 8,000 lang ang buwan-buwan mo. Nakakabayad ka naman ng di ba? Ng upa mo ng 8,000 buwan-buwan, di ba? So, let's say, 5 taon mo nabayaran yung utang mo na yan sa bangko. 20 years to pay yan. Kasamaang palad, hindi mo na kayang hulugan, di ba? Maiilit yan, tama. Pero ito ngayon yun. Pwede mo kasi, it's either ipapasalo mo or ibebenta mo ng gano'n yung property na itatransfer yung utang sa ibang tao. Pero may makukuha kang pera dito ngayon. Gawin natin doon sa naupa ka. Kunyari hindi ka umuupa ka, 5 taon ka nang umuupa at hindi mo na kayang bayaran yung upa na yan. Anong gagawin mo? Lilipat ka, papaalisin ka, may makukuha ka bang pera? Wala. Di ba? Unlike kung umutang ka, at after 5 years, hindi mo natapos yung hulugan, may makukuha ka pa rin pera kung ipapalipat mo sa ibang pangalan o ipapasalo yan. Yung property na yan. Di ba? So ako, nag-fail din ako. Nagkamali ako noon. Umutang ako ng lupa. Okay, lupa lang. Hindi kumikita na pera kasi thinking na
tataas naman ng value na yan eh. Tapos, yung pambayad sa lupa na yon, doon sa sariling bulsa ko nang gagaling ang pambayad. Okay, yung kita ko, ilalabas ko, kita ko, pambayad ko. Okay? Eh, dumating yung panahon, sinubok tayo, hindi ako makapagbayad, na-elite ngayon si lupa. Okay? Pero maswerte ako, nagkaroon ako ng pangalawang pagkakataon na pinayagan uli ako ng bangko, makautang ng BDO. BDO nagpautang sa akin. Ito ngayon yun, yung controversial na sinasabi ko. Ang malupit nito, yung inutang ko na property, kinausap ko yung seller. Ang sabi ko, ma'am, payag ba kayo ng bank loan? So, pumayag siya. Pagka ganun kasi, ang sitwasyon nyo, pag pumayag si seller ng bank loan, yung bibilin mo mismong property, yun yung magiging subject of mortgage, yun yung isasanla. Kasi mag-uusap si seller at si bangko. Okay, sasabihin ni bangko, granting na na-approve ako ng loan. O, si buyer na-approve na ng loan. So, pwede na natin ituloy yung transaction yung dalawa. Kailangan lang ilipat ni seller yung titulo sa pangalan ni buyer, sa pangalan ko. Pag nailipat yon, ilalabas ngayon ni bangko yung pera. Di ba? Parang nakakatakot, lalo na sa mga taong hindi nakakaalam, matatakot ka rito, pero hindi nyo lang alam, matagal na po itong ginagawa. Ang maganda kasi nito, hindi ka matatakot ngayon na umutang sa bangko. Kasi iniisip mo, baka kailangan meron na ako isasanla na property ko bago ako pautangin ng bangko. Ang gagawin niya, yung bibilhin mo mismo property, yun yung isasanla mo. Okay? So, yun yung tinatawag na home loan. So, kailangan mailipat mo na yung pangalan sa buyer or do sa uutang, saka i-release. May letter of guarantee naman yun. Okay, so ganoon ang ginawa ko. So, umutang ako. Palakasan ng loob, 5 years to pay ako. Makapakita natin 2 million yung inabot nung pagbili ko sa property na yun. 2 million way back 2019. Okay. Ngayon, inutang ko sa bangko, 5 years to pay na sa around 44,000 ata. 42 o 44,000 isang buwan. Medyo malaki yon. Ang lakas ng loob ko. Bakit? Kasi ito ngayon yung sinasabi ko. Pagpalagay mo, dati naupa ako 10,000 monthly yung upa ko. Tapos biglang naging 42, di ba? Nakakatakot. Pero ito yung ibibigay ko sa yung payo para hindi ka matakot. Just in case, 8,000 yung upa mong kinasanayan, tapos biglang naging 15,000 kunyari yung monthly mo. Ito ang gagawin mo kapatid. Kailangan mong maglagay ng negosyo diyan sa bahay na inutang mo. Yung bahay na yan, hindi lang yan para tirhan. Kung yan ay utang pa, mas maganda na kumikita pa din yung bahay na yan para makakatulong sa pagbayad ng utang mo. Okay. So yung kwento ko, 5 years to pay, 44,000, naglagay ako ng maliit na gym. Pakita natin yung maliit na gym. So yung kita ng maliit na gym na yan, tumutulong sa akin sa pagbayad. Take note, hindi palaging nakakabuo ako ng 40,000. May mga panahon, kulang yan. Kulang yung 44,000 na yan. Let's say, 35,000 lang ang kinita. Kasi posible yun 1,000 a day. Kayang kitain ng gym yan sa bahay. So let's say 35,000 lang ang kinita ng gym. Na buong buwan. Tapos kailangan kong magbayad ng 40,000 buwan-buwan doon sa 5,000 na lang yung iaabono ko. Sa totoo lang, dati, umuupa naman ako 10,000 di ba? Ngayon, 5,000 na lang iaabono ko. Kasi, kumita yung gym ko ng 35,000. Pag may mga buwan, swerte, lalo yung mga January, tapos ngayon, itong March, malakas ang gym kasi bakasyon. May mga pagkakataon, sobra pa sa 40,000 yung kinikita ng gym ko. At pag sobra yon, ang mangyayari doon, kumita na ako, hindi pa ako naglabas ng pera, pambayad. Di ba? So mangyayari dyan, yung mismong bahay na inutang mo, yun yung magbabayad ng utang mo. Okay, back tayo doon sa topic natin. 1.5 million. Okay, dati may nag-comment siya, wala ka na mabibili 1.5 million. Wala ka na mabibili. Wala ka mapapagawa. Okay, ito kasi yung isasuggest ko sa inyo. Kung naupa ka lang ngayon at gusto mo umutang, palalakasin ko loob mo, kailangan mo kasi na makatayo ng sarili mong negosyo. Di ba? So, pwede ka maglagay ng tindahan sa baba, pwede ka maglagay ng tapsilugan, or bentahan ng itlog, or bigasan.
At sa sitwasyon ko, naglagay ako ng gym. Nasa iyo yan kung ano yung negosyong ilalagay mo sa baba. As long as alam mong kikita at makakatulong sa pagbabayad mo sa bangko. Okay. Sabi ko nga, 200 square meters ang bibili mo. Sa probinsya to ha, hindi to sa Metro Manila. Kasi sa probinsya, nakakabili ka ng 1,000 per square meter na property. So, i-adjust mo na lang. Let's say, nakabili ka sa probinsya, 1,000 per square meter na property. Bumili ka ng 200 square meters na property. So, 200,000 yon. So, basically, 1.5 million yung hawak-hawak mo. Kasi yung 300, kailangan manggaling sa'yo, yung 1.2 galing sa bangko. So, meron kang 1.3 million pang paggawa ng bahay. Ang iisipin mo, nako, aabot ba yun? Aabot yung kapatid. Kasi ganito gagawin mo. Doon sa first floor, poste-poste lang yan. Bato yan. Sa nakahalo blocks, poste. Pero yung second floor mo, metal cladding. Kailangan mo na lang i-research to. Napakamura ng metal cladding. So, parang container van ang dating nito, tapos may mga insulation. Maganda tignan ang metal cladding, pero wait, there's more. Yung second floor, hindi mo pa gagawing bahay lahat yan. Ang suggestion ko sa'yo, total 200 square meters yan, hatiin mo sa 2 o hatiin mo sa 3. Kasi yung 200, kung hahatiin mo sa 2, tagwa 100 square meters yung second floor. Masyadong malaki yun para sa apartment. Pwede mong gawin 2, 3. 3 pintuan yun. Let's say, taga 60 square meters ang isa. Tagsi 60. So, yung 2, paupahan mo yun. Yung pangatlo, doon ka nakatira. Pansamantala. Okay. Tapusin mo to, bakit pansamantala? Kasi, kikita ngayon yung negosyo mo sa baba. Let's say, gym. Kumikita ka, pero kulang yung kita ng gym para mapambayad. Kulang sa, kasi 15,000, yung 1.5 o 1.2 million na uutangin mo, 15,000 yun. Or 10,000 yun sa 15 years to pay, or 8,000 yan sa 20 years to pay. O lagyan na natin sa 15 years, 10,000. Let's say, kumikita yung gym mo ng 5,000 pesos lang. Di ba? So, kulang ka pa ng 5,000 pesos. Okay? So, pwedeng kunin mo yung 5,000 pesos na yun sa upa sa taas. Let's say lang, 2,500 ang isa, ang upa. So, kumikita ng 5,000 yung first floor mo, yung second floor mo na 2 unit, tagto 2,500, 5,000. So, buo yung 10,000 mo. Di ba? So, ibig sabihin, kaya, posible. Okay, tatanungin mo ako, madali? Hindi madali. Mahirap yan. Marami kang dadaanan, pero posible. Pero mas magandang option na yan, kesa umuupa ka. At malamang kapatid, kung ikaw ay nagkakaedad na ngayon, na nanonood ka sa video ko, baka may possibility hanggang ngayon na upa ka pa. Di ba? At natatakot ka umutang sa bangko. Again, tanggalin natin yung takot mo sa bangko. Worst case scenario, pwede kang mailit. Pero ang kagandahan nito, kung maiilit ka man, pwede mong ibenta yung parte na nahulugan mo. Equity po ang tawag doon. So yung equity mo na nahulog mo na, pwede mo ipasa sa ibang tao, yung may makukuha ka pa. Kung umuupa ka ngayon, 10 years ka nang umuupa, 15 years ka nang umuupa, magiging sa'yo ba yung property? Hindi. Okay, after 15 years, at lumipat ka na ng bahay at hindi mo na kayang bayaran yung inuupahan mo na 10,000 isang buwan, may makukuha ka bang pera? Wala. Di ba? So kapatid, ako, yung kinukwento ko po sa inyo ay personal na experience ko. So, dito ko natutunan, sana, how I wish, 50 years old ako ngayon, how I wish na alam ko na itong mga bagay na to, nung 20s pa lang ako, nung 25 pa lang ako na nagtatrabaho ako, may SSS, may pag-ibig, at pwede mag-loan sa bangko. Kung 25 years old ako nagsimula, bago ako magkurenta, siguro may 3 o 4 na bahay na ako. Bakit? Ito ngayon yung sinasabi ko. Di ba? Sabi ko, sa una, pansamantala mong bahay, yung pangatlong pintuan sa taas. Kasi may gym, may 2 paupahan, yung pangatlo, doon ka pansamantalang nakatira. Bakit pansamantala? Kasi, after 15 years, kung ganun kahina ang loob mo, kung aabutin ka pa ng 15 years, at natapos ka sa 15 years mo na yon, pwede mong ulitin yung cycle. Pag natapos ka na magbayad sa bangko, umutang ka uli. Ulitin mo uli yung cycle. Pero ngayon, this time around,
pwede ka magpagawa ng sarili mong bahay na. Kung ayaw mo na nandun yung negosyo mo, walang problema. May sarili ka ng bahay at lupa na hiwalay sa negosyo mo. At sino magbabayad nito? Eto pa din. Yung una mong inutang na property na bayad na may gym, at may 3 pintuang apartment na. Bakit 3? Kasi lumipat ka na eh. Diba? So, posible. Ang malupit din, kapatid, yung takot mo, hindi mo alam, yun pala yung nagpapahirap sa'yo. Bakit? Kasi doon sa paliwanag ko sa'yo, na let's say, 8,000 yung upa mo sa bahay mo ngayon. Mamimili ka, utang ka 1.5 million, it's either 15 years or 20 years to pay. Kung 15 years to pay, 10,000 pesos ang babayaran mo. Pero kung 20 years to pay, 8,000 pesos lang. Katumbas lang ng upa mo. So, kahit hindi ka na nga magnegosyo kung tutusin kahit huwag ka nang magnegosyo, dahil may budget ka, pambayad sa upa mo, di yun ang pambayad mo sa utang mo. Pero wait, hindi safe yan. Bakit? Kasi nagtatrabaho ka What if matanggal ka sa trabaho? What if kung nalugi yung kumpanya kung saan ka nagtatrabaho, saan ka kukuha ng pambayad nung binabayaran mo sa utang mo sa bangko? Wala, di ba? So, pinaka-practical, maglagay ka ng negosyo. At yung negosyo na yon kumikita. At yung kita nun, makakatulong. Kung hindi man siya makakabayad ng lahat, ay makakatulong. Bakit? Timo, let's say 15 years to pay yung inutang mo, so 10,000 yung babayaran mo. Buwan-buwan naman, naglalabas ka ng 8,000. Di 2,000 na lang yung kakailanganin mo. Yung 2,000 na yon, sigurado na ako, kung may gym ka sa baba, kaya na kitain yung gym yung 2,000 isang buwan. Meron kang paupahan sa taas, 2,500 nga lang nga. 2,500 na nga lang nga. Kino-compute ko lang yun 2,500. Kaya kayang-kaya yun. So, pinakamaliit nga, sabi ko na pwedeng kitain mo sa gym, sa experience ko, 15,000 pesos or 500 pesos isang araw or 10 tao na mag-gym na nagbabayad ng 50 pesos. Pinakamaliit yun, kapatid. Pwedeng pinakamaliit yun. Pwede pang tumaas yun. At kung tataas siya, let's say, doon ka na lang sa pinakamaliit. Let's say, 500 pesos na lang isang araw ang kinikita nung gym mo. 15 milyon isang buwan. At kung 10,000, yung binabayaran mong utang sa bangko, may sobra ka pang 5,000. Sakita ng gym. May 2 kang apartment sa taas na tag 225. May 5,000 pa uli yun. Di ba? So, kumita ka ng, may pambayad ka 10,000, meron ka pang kinitang 10,000 pumasok sa pera mo at hindi pa lumabas ngayon yung 8,000. Di ba? Ganoon kaganda kapag alam mo yung detalye. Again, sanay na tayo. I-anticipate na natin na mga magne-negative na mahirap yan. Hindi posible yan. Posible yan, kapatid. Mahirap, tama ka. Pero posible. So, nagagawa ng ibang tao, bakit hindi ikaw? Kagaya nito, si Sir Angelo at saka si Ma'am Joy de los Santos ng Santo Tomas, Batangas. So, itong mga gamit na nakikita nyo sa likod, ina-assemble natin yan para sa kanila. So, pwedeng ganun ang gawin nyo, Sir Angelo, Ma'am Joy. Kung naupa kayo ngayon, okay lang yan. Kung naupa kayo para sa business nyo na itatayo na gym, okay lang yan. At kung naupa ka ngayon sa tinitiran mo, okay lang yan. Pero once makita mo, Sir Angelo, Ma'am Joy, na kayang kumita ng gym na pambayad ng monthly amortization, ang suggestion ko, bumili ka na ng bahay at lupa, umutang ka na sa bangko. Bakit? Kasi tino mo, biro mo, naupa ka para sa negosyo mo. Naupa ka para sa bahay mo. Magkano budget mo rito? Magkano budget mo dito? Pag pinagsama mo to, sigurado ako, sobra-sobra yung upa mo sa bahay at upa mo sa commercial na gym mo, sobra to pambayad ng utang mo sa bangko kung sakasakali. Di ba? Ganoon ka-practical. Kaya yung mga mayayaman, sila yung nakikinabang talaga sa mga proseso na pwede mong gawin sa bangko. Kapatid, kaya mo yumaman. Kapatid, kaya mong gawin yon. Alisin mo yung takot mo. Pwede yung calculated risk. Di ba? Kung kinakabahan ka sa pagpasok sa venture na yan at gusto mo magtayo ng gym, PM mo ako, tutulungan kita. Ako po si RP ng Gym Depot. Gandang araw po.